si Olivia. Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Kilalang kilala ko si Olivia. Ate, pagbilhan niyo na po ako ng sampagita. Wala kasi ako pambili. Salamat na lang po, ate. Alam mo, mukhang gutom na gutom ka na. May tinapay ako dito, ha? Bibigay ko na lang sa'yo. Hindi nagsisinungaling si Olivia. Totoo lahat ang sinabi niya. Pinakasalan ko nga siya. Mommy, we have something to give you po. Para saan ba ito? Ano bang okasyon? Di ba po, Mami, tomorrow's your wedding anniversary na? Kahit sa maliit na paraan po, masaya po namin kayo. Ano ang nagawa ko? At anong kalaki ang galit sa akin ni Olivia? Alam niyo mga anak, aaminin ko kapag dumarating ang araw na ito, masayang-masaya ako. Kaya lang, bago na ang lahat eh. Kung pwede lang sana, kalimutan niyo na ang daddy ninyo dahil matagal na tayong kinalimutan. Sige na, umuwi ka na nga. Alam mo, wala ka naman mawitness na drama dito. Dahil okay na kami ni Froilan. Parang iba yung nasisense ko eh. Nangangamoy warla. Hindi ka na makakatanggi ngayon. Dahil alam ko na ang lahat-lahat. What are you talking about? Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi ko asawa si Olivia. Nagawa-gawa niya lang lahat yan dahil baliw siya. Kaya pala ganun na lang ang galit sa akin ni Olivia. Alam mo ang pakiramdam ko ngayon? Ha? Napakalaki kong gago! What's that? I denied my own wife! Pero alam mo, higit pa ron. Ha? Ang mas masakit sa akin, na nagawa mo akong lokohin. Paano mo nagawa sa akin yun? Kasi sa'yo naman ang galing eh. Sa'yo nang galing, ikaw mismo nagsabi sa akin. Na gusto mo nang kalimutan si Olivia. Gusto mo tayong dalawa lumayo na para hindi na niya tayo guluhin. At yung ginawa mong pagpapakasal sa kanya, sabi mo sa akin, isang napakalaking pagkakamali lang nun. Dahil ako lang ang mahal mo. Yun ang sinabi mo sa akin noon. Na ako mahal na mahal mo. Kaya ako pinaglaban ito. Kung ano meron tayo. Dahil nagmamahalan tayo. Pero yung si Olivia, you never loved that woman! Ako lang ang mahal mo. Hindi yan ang nakikita ko habang pinapanood ko yung kasal namin. Kitang-kita ko doon na masaya ako kahit hindi ko naalala ang nangyari noon. Alam ko masaya ako sa altar dahil nakita ko. Kabaliktaran ng mga sinasabi mo, malayong-malayo sa mga sinungalingan mo. Hindi. Nagsasabi ako ng totoo, Froilan. Maniwala ka sa akin. Please. If you would just give me a chance to explain. Please. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para sagutin mo ang tanong ko sa'yo. Umaasa ako na sasagutin mo ako ng walang halong kasinungalingan. Dahil ito na lang ang pinakamahalaga sa akin ngayon, Vicky. Kung ikinasal kami ni Olivia at nagsama kami, you better tell me the truth. Tapatin mo ako, okay? Kung nagsama kami, nagkaanak pa kami. Lord, bigyan niyo po ng hope ang family namin. Meron pong dahilan kaya po pinabalik niyo si Daddy dito sa Pilipinas. Alam po namin na sign yun na may chance pang buo ang family namin. Sobrang pong nasasaktan si Mommy. But Lord, kayo lang po ang makakapagtanggal sa lahat ng pain na nasa heart niya. Si Daddy naman po hindi ho gaano malinaw ang isip. Kaya naman ho niya nagawang saktan si Mommy. Lord, please po. I-heal niyo po yung heart ni Mommy at ang isip po ni Daddy. Nagkasala man po si Daddy. Nawa po, mapatawad na po siya ni Mommy. Palagi po sinasabi sa amin ni Mommy noon na lahat po ng tao nagkakasala. Pero
everyone deserves a second chance. Kaya please, remind our mom that Dad needs her forgiveness. Kahit ano po mangyari, mahal na mahal po namin silang dalawa. Wala na po kaming ibang wini-wish, kundi po magkabalikan sila. Sumagot ka, Vicky! Nagkaroon ba kami ng anak? Gusto mo malaman? Sige. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Wala kayong anak ni Olivia! Wala! Alam mo kung bakit? Dahil ni Katiting hindi mo siya minahal. At yung sinasabi mong masaya ka nung araw ng kasal niyo? Lahat yun peke! It was all fake! At ikaw mismo nagsabi sa akin na malaking pagkakamali na pinakasalan mo siya. Pakitang tao ka lang nun. Dahil ayaw mo siyang masaktan. But deep down inside, daig mo pa ang nagluluksa nung araw na yun. Kung totoo yan, bakit ko siya pakakasalan? Para lang hindi siya masaktan? Hindi ko gagawin yun, hindi ko magagawa yun, hindi ko makatanggap yan. Lifetime commitment ang pagpapakasal. At hindi ko gagawin yun sa taong hindi ko mahal. Pero nababaliw na nga si Olivia noon eh. At alam mo bang ilang beses na nagtangkang magpakamatay? Yun ang nangyari. At ayaw mong mangyari yun. Kaya pumayag ka. Pumayag ka magpakasal sa kanya. Kahit na ayaw mo. Kahit na labag sa loob mo. Kahit na hindi mo siya mahal. At kahit na wala kayong anak. Pero meron tayong anak. Dumating na sa buhay natin ang pinakahihintay natin. Ang anak natin. Si Baby Alex. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, Froilan. Please, kalimutan mo na si Olivia. Kalimutan mo na siya. Dahil walang magandang ibinunga ang pagsasama ninyo. Wala kayong anak. Wala. Mga anak, galit pa rin ba kayo sa akin? I'm sorry, ha. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko kagabi. Yun ang hindi ko kayang gawin, yung masaktan ko kayo. Ha? Mami, kami din naman po eh. We don't want to hurt your feelings. Because we love you so much. Pagpapasensya nyo na ang mami ninyo. Lahat ng ginagawa ko para sa kabutihan ninyo. Para sa kagaganda ng buhay natin. Ayoko kayong nahihirapan. Kung pwede nga lang, ako na lang mahirapan, wag lang kayo. Mami, sana po may magawa po kami para sa'yo. Kasi po ayaw po namin na umiiyak ka eh. Gusto po namin mapasaya ka. Mom, you've already suffered too much. Sana may magawa man lang kami para mapagaan ho yung loob niyo. Alam niyo po, Mami,
kung katuwang niyo po si Daddy, di po kayo maghihirap ng ganito. Sana mga anak, tanggapin nyo na lang na wala na tayong maaasahan sa daddy ninyo. Kaya ko to. Kaya ko kayong itaguyod. Ang tulong na magagawa nyo sa akin ay mag-aral kayong mabuti. Huwag niyong pababayaan ang mga pag-aaral ninyo kasi kapag yun ang ginawa ninyo, parang guguho na rin ang pag-asa ko para sa ating lahat. Wala kayong anak ni Olivia! Wala! Sorry, baby, ah. Sorry na pagdududahan ko, mami mo. Parang ang hirap na kasing paniwalaan yung mga sinasabi niya, eh. Paano kung bukod sa'yo, meron pa akong ibang anak? Kailangan kong mahanap si Olivia. Siya lang makakapagsabi sa akin kung nagkaroon kami ng anak. Sige na, pumasok na kayo sa rooms niyo, ha? Una na kami. Tama si Kuya, baka malate pa kayo ha? Babay muna. Ate, Kuya, bakit nyo ba kami palaging inuunang ihatid sa mga classrooms namin? Araw-araw naman natin nadadaanan yung mga rooms ninyo. Tapos late din kayong umuwi. Pero dati naman sabay-sabay tayo. Do you go somewhere else after school? Good morning po, ma'am. Ate, Kuya, mauna na ako. May kakausapin kasi ako. Siya, Mickey, hindi, kasi may ginagawa kaming project ni ate para sa school. Tama si Kuya. Tsaka, gusto namin ihatid muna kayo sa classrooms niyo before we go inside our classrooms. Sige na, pasok na kayo sa rooms niyo. Go inside na, Malilate ha? tayo. Bye. Sige na. Bye, Bye-bye. Ate. Bye, Ate. Ingat kayo, ha? Bye, Kuya. Bye-bye. Kuya, naman mukhang nahuhuli na nila tayo eh. Kuya, ang hirap magsinungaling. Wala naman tayo bang choice, Faye. Kailangan talaga natin ituloy yung trabaho natin dito sa supermarket. Kahit kapalit nun, nagsisinulong na tayo kay Mami tsaka sa mga kapatid natin. Buti nga, yung trabaho natin dyan lang sa may kanto eh. At least, hindi tayo masyado nalilate. Tara na. Tara. Bakit ganun sina ate at kuya? Nagsisinungaling sila kay mami kahit na alam nilang hirap na siyang pag-aralin kami. Hindi pwede to. Alam mo, Lorna, kung may tutulong lang sa akin para gumalaw-galaw naman yung kasong isinampa ko laban kay Froilan at kay Vicky. Kaya lang, wala eh. Hanggang sa yun. Yung final kong kaso last year sa korte, yung bigamy, wala nang nangyari. Oh, Nakalipad na tuloy yung asawa kong magaling at saka yung kabit niya. ano ka ba? Eh, nandito na sila ngayon. Oh, demanda mo na! Eh sana kung may pambayad ako dun sa abogado. Kailangan talagang managot yung si Froilan at saka si Vicky. Kaya lang wala naman akong means. Saan ako kukuha ng pera? Ay, nako. Tayo talaga mahihirap. Pag walang pera, walang hustisya. Pero alam mo, konsuelo ko na lang yung mga anak ko. Binayaan ako ng Diyos ng mababait at masunuring mga anak. Ayun, ang sisipag mag-aral. Ako kasi yun ang bilin ko sa kanila. Olivia, may tawag sa telepono para sa'yo. Sige. Dali lang ha. Oh, sige, ako na bahala dito. Hello? Oh.
Bakit? Totoo ba yung sinasabi mo? Sige. Pupunta ako doon. Oh, sino yun? Ako, hindi ko pwedeng paalpasin ito. Ha? Kailangan ko umalis. Ikaw na bahala dyan, ha? Sige. Alam mo, ramdam ko hindi na talaga gumagana yung drama ko kay Froilan eh. Malamang, nabuking ka eh. Kaya nawala na ng tiwala sa'yo si Froilan. Paano na ngayon yan? Hindi ko nga alam eh. Ano naman gagawin ko? Paano ko hanapin ulit ni Froilan si Olivia? Siguro dapat bantayan ko na si Froilan. Para alam ko yung bawat kilos niya, di ba? Tsaka hindi na ako papayag na nalapitan pa siya ng Oliviang yun. Froilan! Kanina ka pa ba dyan? Ikaw naman, di ka man lang nagpaparamdam. Huwag natin pag-usapan si Olivia. Kung ano man ang nangyayari sa amin, wala na yun, tapos na yun, di ba? Wow, Froilan, I'm so happy na pinili mong mag-move on na lang tayo from our issues with Olivia. Kasi yun naman talaga ang tama eh. We should move forward. Dapat kalimutan na natin lahat ng problema natin kay Olivia. Dapat ang focus natin sa anak natin. Only for our baby Alex. That's right. Tsaka wala man akong dapat habulin sa kanya kasi wala naman kaming anak eh. Hiwalay na kami. Tsaka wala na akong pananagutan sa kanya. Diba? Kuya, napansin mo na ba si Sir Chester? Parang hindi pa naman. Pero alam mo, Faye, kinakabahan niya ako eh. Kasi baka mamaya, patawag tayo ni Ma'am Greta tapos isantingin dito. Justine, Faye, may naghahanap sa inyo. Sino daw? Si Joy. Ito ba? Ito ba ang kapalit ng lahat ng pagsasakripisyo ko para sa inyo para makapag-aral lang kayo, ha? Paano niyo nagawa to sa akin? Ha? Saan ako nagkulang? Tinitiis ko lahat ng hirap ng nangyayari sa buhay natin dahil buong akala ko nag-aaral kayong mabuti. Yung pala, niloloko niyo lang ako, ginagawa niyo akong tanga. Mami, let me explain. Nakita po kasi namin kayo nagtatrabaho, Mami. Tapos naawa po kami sa inyo, kaya naisip din po namin magtrabaho dito, Mami, para matulungan ka. Mami, hindi ho namin kayo gustong lokohin. Mami, we want to help you. Kasi Mami, alam namin nabibigatan ka na sa responsibilities mo sa aming magkakapatid. Nabibigatan? Ano tong ginagawa niyo sa akin? Hindi ba mabigat ito para sa akin? Para niyo akong sinaksak patalikod. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Akala ko kayo ang pag-asa ko. Yung pala maling-mali ako. Mami, sandali lang po. Mami, sorry na po. Mami, balak din naman po namin ito sabihin sa inyo eh. Pero Mami... Alam ko na! Wala na kayong magagawa. Alam niyo may sense pa si Shine kaysa sa inyo eh. Hindi ko malalaman ang mga kabulats to kang ginagawa ninyo kung hindi niya sinabi sa akin to. Kung ito ang pipiliin ninyo, kaysa pag-aaral nyo, sige. Gawin nyo na kung anong gusto ninyo. Bahala na kayo. Mami, please naman po. Dito pa kayo naging iskandalo. Bakit ka kayo sa opisina? Faye, dito ka muna. Ano? Justin! Problema na naman. Ito ba? Sinasabi mo? Ano ba kayo? Patong-patong ng mga kasalanan yung magkapatid, ah. Una, ipin-review ko lahat ng documents na sinabmit ninyo nung nag-apply kayo dito.
And those are fake. Second, wala kang karapatan na sabihin mong magnanakaw ang anak ko. Third, nagdadala pa kayo ng drama mag-ina dito sa negosyo ko. Mama, I'm sorry po. Inaamin ko naman ho lahat ng kasalanan namin ng kuya ko eh. Tumatakas lang ho kami sa school para lang ho makapagtrabaho kami dito. Kasi ho, ma'am, kailangan ho namin kumita. Hirap na ho kasi yung mami namin na buhayin kami. And you expect me to believe those crap, ha? Nang peke pa kayo ng edad ninyo? Kayong mga bata? Mandarambong? So what's the game plan here, ha? Magnakaw dito sa supermarket ko? Kayong mga mahihirap, mga walang modo. Stop. Ano ba? Huwag mo nang husga ng ganyan si Faye. Mabait siyang tao, Mami. Oo, alam ko, mahirap sila. Pero mabait naman sila eh. Matulungin pa nga sila eh. Pati ba naman ikaw, nagpapalok sa magkapatid na yan? What makes you say that? Sinigap nila ako dati. Muntik na nga ako manakawan eh. Buti na lang dumating sila. In fact, hindi pa nga ako nakakapagpasalamat sa kanila eh. Bakit? Faye, gusto kong magpasalamat. Salamat sa lahat ng ginawa niyo ni Justin sa akin. Sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Gusto ko rin sana mag-sorry kasi jerk ako. Sir, huwag na po. Salamat na lang. Faye, kung tatanggapin mo to, ibig sabihin, tinatanggap mo rin yung sorry ko. Kailangan ko makausap si Olivia. Hello? Hello, ikaw ba yung nakausap ko dati? Ako yung daddy ng baby na nakuha ni Olivia? Opo. Ako nga po ito, si Jelay. Natatandaan ko rin po yung boses ninyo. Oh, pwede ka bang makausap si Olivia? Ay, si Aling Olivia ho? Wala pa ho siya ng ganitong oras eh. Nasa trabaho pa po yun. Ganun ba? Pwede ka bang mahingi yung, Hoy! Chang! Tatelibabad ka na naman, ano? Chang, hindi po ako nagtatelebabad. May naghahanap po kay Aling Olivia. Wala akong pakialam! Maraming gawain sa bahay na kalaki ng bahay ko! Maghanap ka na gagawin! hello? Hello? Chang, Ano naman yung teleponan? Hoy! Ikaw, ha? Tigil-tigil mo yung katatawag dito, ha? Kung hinahanap mo yung mga hampas lupang patay gutom na umuupa sa bahay ko, tumigil ka! Hindi naman ako kikita sa katatawag niyo, eh! Ang totoo niyan, pwede ka magkapera kung sasabihin mo sa akin kung nasaan ang address ni Olivia. Magkano bang gusto mo? Makakaharap kita ulit, Olivia. But this time, I promise na hihingi ko ng tawad lang ang ginawa ko sa'yo. Kahit 1 milyong sa pinapampadala niya sa akin, hindi ko siya papansinin, no? At paano naman kami hahabulin ni Olivia? Wala nga siyang pera. Eh kung may tumulong. Wala na akong trabaho ngayon dahil sa ginawa kong pagsugod sa inyo. Gusto mo ba parehas na kayong hindi makapagtapos ng pag-aaral ng magkapatid? Ha? Pero mami, kung kapalit lang po nun, halos mamatay-matay ka na sa kakatrabaho. O di bali na lang, mami. Mami, hindi namin kailangan magkaroon ng mataas na pinag-aralan. Kasi mami, ang mahalaga sa amin, ikaw. May nagpapabigay po sa inyo nitong marosas. Sino? Hey! Ate, tanggapin mo na. Saan na kaya yun? Hala ka, tinakasan ka na naman ng asawa mo. Baka nagpunta doon sa isa pa niyang asawa. Hindi mo ba narinig? Okay na si Froilan.
And it's all because of baby Alex. Confident ako na hindi na talaga hahanapin ni Froilan si Olivia.